Balikan po natin sa linya ng telepono si Delsa Flores, ang dating court interpreter sa Davao na natanggal sa pwesto dahil din po sa SALN. Magandang gabi, ma'am. Good evening, ma'am. Ayan, ma'am. Kanina po yung tinatanong ko, medyo magulo lang po yung linya natin kanina. Kaya nga, Oo nga po. Ano po yung masasabi nyo dun sa naging hatol kay Chief Justice Renato Corona? Ilang beses po ngang nabanggit yung kaso ninyo ng mga senator judges sa kanilang pagbaba ng hatol sa ating Chief Justice? happy ako, ma'am, dahil patas lang pala ang batas. Malaki ka man ng ranggo o maliit man. I'm sorry, I'm not good in Tagalog, ma'am. Oho. Oo. At least, pareho lang kami pala. Opo. May chance di kami mga mahihirap, maliliit ang ranggo. Kasi, pinarusahan nila ako, ma'am, diretso-diretso na kaagad. Tanggal sa trabaho, I can't work with any government offices anymore. Oho. Tapos, talang mula na talaga akong, parang na life sentence nga, sabi ni Justice Corona. Justice, sino yung sa defense. Opo. Babalikan lang po natin yung kaso ninyo, no? Doon po sa kaso ninyo, kayo po ay, sabihin na natin, na bigyan ng ganyan pong parusa dahil may hindi raw po kayong nadeklara. Tama po Yes, ba ma'am. na tindahan sa inyong SALN? Ganun po yung naging kaso ninyo, ano po? It's true, ma'am. Oho. True. So parang naging kaso nyo rin po ay non-disclosure sa inyong SALN. Opo, ma'am. Oho. Kaya po kayo'y natutuwa dun sa naging verdict nga na maliit man o malaking empleyado ng Korte Suprema, may ganitong hatol. Yes, ma'am. Totoo yan, ma'am. Totoo po yan. May tatanong po sa inyo ang aking co-anchor na si Mark Salazar. Okay. Ma'am Delsa, si Mark ho. Hello, Nung kayo Sir ho ba? Mike. Ma'am, nung kayo naman yung nasalang, na-question yung inyong SALN, paano hong excuse, paano nyo ho ipinagtanggol yung sarili nyo? Ano ho yung naging katwiran ninyo kung bakit hindi ninyo nadeklara yung inyong tindahan? Ma'am, sir, I was not given the chance Really? to defend myself. Kasi ang administrative case po, ma'am, iba, sir. Ibig sabihin Diretso talaga. na kagad nila. Opo. Diretso na nila akong pinarusahan. May complaint, tapos wala man lang akong pinaano nila ako, sir, but huli na po, may decision na ang Supreme Court. Ang ano ko is lapse of time, at saka nakalimutan ko talaga, sir. Tapos yung desisyonan ho nila, hindi na kayo umapila o kayo na nahimik na lang at umalis na sa trabaho? Nanahimik na ako, sir. Wala akong magawa kasi maliit lang po akong trabaho. Wala akong pang-abogado, sir. Wala lahat. Wala akong pera. So, panghabol lang po na tanong. So, ano po yung naging epekto sa buhay ninyo nitong naging decision nga po sa kaso ninyo? Since the time na naano ako, sir, ma'am, Opo. wala na. Mahirap talaga, ma'am. I have 4 kids and I don't have a husband. I'm a widow po. My husband died last 1997 din po. Tapos ang verdict nila 1997 din po. Kaya mahirap for me. Okay. Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo po para sa Balita Pilipinas ngayon, Ma'am Delsa Flores. Okay.